Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Huwebes! 16 ng Pebrero, kumusta ho kayo? Good evening ho sa inyong lahat. Diretso na ho tayo agad sa sala ng balita. Ito hong pag-aanalisa lang ho sa mga issues tulad nitong kaninang umaga. Matapos ang hearing kanina sa Senado, sa tingin niyo ba si Wally Sombero ay isang manunuhol o fixer? Yun. What do you think, Parch? Oo, yun yung ano ngayon. Dahil nga ho kanina, siguro nakatutok ko lahat sa radyo, sa telebisyon, at hindi ho natin ma-decipher kung ano ba talaga siya. Dahil ito pong kauna-unahan po niyang umattend ho dito sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero ang gagaling ng mga ng mga mambabatas natin. Kanina. Yung line of questioning nila Right. dito kay Wally Sombero. Pero hanggang ngayon, medyo hindi pa rin natin matiyak. Pero kayo, baka kayo, meron kayo kay sarili ho ninyong pag-analisa, ibigay ho ninyo dito sa Kilos Pronto at babasahin po natin yan mamaya. Ayan. Ito ho ang programang walang sinasando kahit sino. Ang teknolohiya ang gamit namin, ipaulit-ulit ho kami, microwave transmission. Eventually, papunta ho kami doon sa ito ho'y point-to-point fiber optic. Later on, kami ho'y naka-simulcast sa pamamagitan ho ng ito ho'y broadcast sa PTV, ganun din ho, simulcast sa aming bitagmedia.com, sa official website ho ng Bitag, ganun din ho, live streaming sa Kilos Pronto page. At kung kayo po ay nakatutok ko sa amin sa Kilos Pronto, at lagi po namin sinasabi kung kayo po ay nakaranas ng pang-aabuso, panloloko, kapabayaan o may alam na anomalya na gusto ho nyong isiwalat dito ho, eksklusibo sa Kilos Pronto, abay diretso po kayo magsumbong ho sa aming pong tanggapan dito po sa BMUI Digital Studio, Ritual Center sa Timog Avenue po yan sa lungsod ng Quezon. Makakaasa ho kayo dito ho sa amin sa Kilos Pronto ay Kilos Prontong Tugon at siguradong walang lugar sa amin ang mga kawatan at mga dorobo. At dito ho, balik ho tayo sa Kilos Pronto ho kasi ikinakailangan ho natin pag-aanalisa, pag-evaluate, ganun din ho, validate ng mga facts, katotohanan sa likod ho ng mga issues na maiinit ho. Kaya dito ho ngayon sa Kilos Pronto, wala nang patumpik-tumpik pa, Kilos Pronto na! Sa mga pasaway, hindi usong disiplina tulad nitong nagbebenta ng deboteng gasolina. Baliwala ang kaligtasan ng kapwa, kumita lamang ng pera. Alamin sa Kilos Pronto. Panalo sa sabong, dinambong, mga biktima, binogang bigla, mga sospek nawala. CCTV sa lugar, hindi gumagana. Alamin sa Kilos Pronto. Sa kalsada ng Metro Manila, maraming eksena. Nariyan ang mga kengkoy at walang hiya, barubal at bara-bara kung kumana. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at palitaan.
Kilos Pronto, umpisa na! Okay mga bossing, kami ho'y nagbibigay ho sa inyo mga importanteng impormasyon na dapat malaman nyo ho. Alam nyo ho ba ang salitang paihi? Yun ho mga ninanakaw ho sa mga tankers, sa mga bullet trucks. Kung yan ay sabihin natin gasolina crudo, ang tawag ho dyan paihi. Ngayon, binebenta ho yan sa mga kalye at magkakaroon ho sila ng sinasabing mga outlet na makikita yung tabi-tabi tapos patingi-tingi. Binebenta ho yan sa mga sasakyan, tricycle o sino man pwedeng bumili niyan. Nakaw ho yan. Tulad nitong mga negosyanteng pasaway sa isang barangay sa lungsod ng Pasig. Kalakaran nila, pagbebenta ng mga tingi-tinging petrolyo sa kasada. Sa magaling yan, kasasabi lang natin kanina sa inyo. Bulgara ng bentahan at bilihan kahit alam nilang bawal ang illegal gawain to, ilalantad at aksyonan ng Kilos Pronto. Sari-saring babala ang makikita sa mga gasolinahan. Mga paskil na nagbabawal ng paninigarilyo. Pag-andar ang makina ng sasakyan habang kinakargahan ng gasolina. At pagdadala ng tamang container kung hindi direkta sa kotse magpakarga. Ito'y para maiwasan ang anumang aksidente tulad ng pagdiyab at pagsabog. Pero iba ang nasilip ng Kilos Pronto team na estilo sa Sandoval Avenue sa Barangay San Miguel sa Pasig City. Ang gasolina sa maliit na espasyo lamang sa bangketa ibinebenta. Ang tingi-tinging petrolyo, nistulang mga soft drinks lang na inilalako. Naktuhan ng KP team ang buntis na aling ito habang nagsasali ng gasolina mula sa container sa mga boteng kanyang ikinakalakal. Ilang saglit pa, sapul sa aming kamera ang pagdating ng kanyang parokyanong tricycle. Ang aling nagdadalang tao nagsilbi na ring gasoline girl ay sinali ng laman ng bote sa tangke ng tricycle. Nang usisahin namin kung saan galing ang ibinebenta niya, maingat niyang tugon. Anong gasolina kayo bumibili? Basta nga naman ito fly. Hindi ka bumibili ng gasolina. Ano ko wala kasi dito nga ako ko Ilang di ba ang layon ay may pwesto ring kalintulad na raket na nagbebenta ng gasolina. Ang kanyang negosyo, malakasan. Kalate. Kaya nilang mag-supply ng konti-container na petrolyo. Na gasolina ba yan? Ha? Ayon sa Department of Energy, Circular Number DC 2013-11-0110, iligal ang ganitong klase ng pagbebenta ng produktong petrolyo dahil nakukompromiso ang kalusugan at seguridad ng mamamayan. Nasaan kaya mga otoridad na dapat sumita sa kalakarang ito na mistulang walang batas na kinatatakutan dahil nakabuyangyang lamang sa lansangan? Huwag nyo nang antayin ang dilubyo bago kayo kumilos. Kilos Pronto, aksyonan nyo na ito! Okay, para sa Kilos Prontong Aksyon, nasa linya natin ngayon ang Fire Marshal Arturo Marcos, Hepe ng Bureau of Fire Protection sa Pasig City. Magandang gabi, sir. Hello, sir. Sir. Okay, nawala si sir. Mamaya. Expound natin, Lex, ano? Yeah. Kayo mga nasa Luzon, sa Visayas at Mindanao, saan man kayong syudad or munisipyo or probinsya, kapag nakakita ho kayo ng ganyang klaseng kalakalan, parang kalakal na ganyan, illegal na ho yan. Yan ho'y sinasabi ho nating paihi. Para doon ho sa mga diesel at sinasabing crudo o gasolina. Iba naman ho yun yung pasingaw, yun ho sa mga LPG. Sa bigas naman. Sa bigas, buriki naman. oo. Ito ho yung mga modus. Kaya lang ito, delikado ho kasi kapag hindi ho napansin ng mga kapitbahay, yan ho mga gasolina dyan, pag yan ho hindi na-handle na maayos, pag-uumpisa ho yan ang sinasabing, naku, sunog at delikado sa buhay. Ulitin natin, nasa linya ba natin ngayon si Fire Marshal Arturo Marcos? Sir, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi po. Okay, kasama ho natin si Alex Santos, si Ben Tulfo ho to. Live Evening, ho tayo sir. sa Kilos Pronto, dito ho sa PTV. At kami ho'y nananawagan lang ho sa inyo, baka kayo ho ba'y napapansin nyo yung mga paihi ho dyan, yung mga nagbebentang patingi-tingi ho ng mga crudo gasolina ho sa mga sari-sari store, o kuminsan sa mga kalye ho, sir. Ano magagawa ho natin? Actually, may na-experience na po kami ganyan at naka-enkwentro na po kami sa bandang Rizal. Pero ito pong sa sinasabi niyo sa bandang Sandoval, ngayon ko po narinig.
Ito ho'y sa sari-sari store lang ho to, sir. At parang pagbebenta lang ho, parang nagbebenta ng soft drinks. Ito ho'y delikado ho talaga, lalo na ho, palapit na ho'ng Fire Prevention Month, ang sinasabi ho, March, April. Maganda ho siguro, sir, maglibot-libot na ho kayo at para malaman nyo ho, at binibigay na ho namin sa inyong impormasyon na bahala na ho kayo siguro mag-inspection na ho kayo ng mga tinda-tindahan ho dyan, mga tabi-tabi dyan na nagbebenta ng ganyan. Ako sir, salamat po sa pagpapaabot sa aming kaalaman at asahan niyo po na agaran naming action na nito at gagawa po namin ng paraan na ma-operate at mapuntahan po yung mga lugar na ito para po mapatigil at mapagbawalan sila sa kanilang ginagawa. Sir, si Alex Santos po to. Sir, kapag ganito ho, kapag meron ho kayong naispatan ng ganito pong illegal na pangangalakal po ng gasolina, ng petrolyo, ano po pwede ho ninyong gawin po dyan? Meron po bang may violation na ba kagad? Pwede ba ho ninyo silang dakpin po ba, sir? Actually, unang-una pwede natin kumpiskahin yung kanilang mga binibenta sapagkat alam naman natin na meron po ang lugar na dapat pagbentahan at Yun. meron po dapat na mga facilities na i-implement na safety measures para po sa mga uri po ng mga negosyo. At nakikita po naman natin sigurado kung hindi po tama yung proseso na kanilang ginagawa. Anyway, sir, alam ho namin yung address kung saan ho yan para bigay ho na lang namin sa inyo. Bahala na ho kayo bumisita dyan sa lugar na yan, sir, ha? Yes sir po. Ikaw, pakipag-coordinate po ang aming opisina sa inyong mga staffs at pupuntahan po namin agad at para Okay. po. With that, sir, kami ho, nagpapasalamat ho sa inyo. Kilos pronto. Thank you ho. Salamat po, salamat. Maganda niya, no? Madokumento natin, Ben, no? Kasama yung ating pong Kilos Pronto team para at least makita ho natin kung paano ho kumilos itong Bureau of Fire Protection. Okay, dito naman ho tayo, tuloy-tuloy pa rin po ang pagratsyada ho ng Kilos Pronto kahit na hating gabi na. Dahil ang kami ho dito sa Kilos Pronto, meron kaming mga mata ho sa dilim. Yun. Kaya sa mga pasaway, kolokoy, mga abusado sa kalsada kapag gabi na, mag-isip-isip na ho kayo. Baka kayo ho ay lumalabag na ho sa batas trapiko. Ito, panoorin ho natin. Rumuronda, nagmamasid, tinitiktikan ang bawat galaw at eksena. Sadyang mapagmatyak ang aming lente. Habang binabagta sa Kilos Pronto ang kabaan ng A. Bonifacio Avenue sa lungsod ng Quezon, bumulaga sa Kilos Pronto ang tricycle na ito. Nakapalmoks na nag-counterflow. One way pero ang driver, ratsyada all the way. Siniksik ng kolokoy ang kanyang sarili kahit pa nga may makakasalubong siyang ibang motorista. Pasaway na tricycle driver, na may body number 032, markado ka! Yan ay sample pa lamang ho sa mga ginagawa ho ng ating po mga night brigade ng Kilos Pronto. I'm sure kayo ho siguro maging mabait na ho kayo sa sa kalye ngayon kapag gabi, ha? Meron Okay. pong mga mata ho kami diyan. Well, ngayon pala bumubusina na ho kami. Ito sa inyo nagbibigay babala. Baka makilos pronto ho kayo. Baka makilos pronto ho kayo. Kapag nakilos pronto ho kayo, hindi ho kami magatubiling ilabas ho ang inyong kapangitan ka inyong pagiging pasaway tulad na nakikita nyo. Marami ho yan sa gabi. Alam mo ba, Lex? Oo. Kasi ang akala nila tulog na sa pansitan, Yun. tulog na sa bahay. Humihilik na yung mga otoridad. Kaya ala nang nagbabantay sa lansangan, nandyan ho ang Kilos Pronto. Inaamin naman ng inaamin naman ho ng mga nagbabantay ho natin, mga traffic constable, mga nasa LTO at LTFRB, na sila po'y underman. Wala ho silang tao sa gabi. Kaya kami na hong bahala. Huwag kayong mag-alala. Mga kapanalig ho natin sa mga ahensya pa ng gobyerno. Kami pong bahala. Pero tulungan nyo rin kami mag-enforce ng batas. Dapat. Pwede? Yeah. Ayos. Sige. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto mga ka-KP. Isang krimen po ang bumulagaho sa mga residente dyan ho sa Camarines sa Caloocan City. Nantambangan po ang magkakaibigan sa kanilang lugar. Ugat ho ng insidente, ito pong mga biktima ho'y nanalo ho ng sabong. Ang pera ho nilang nakuha ho 3 million pesos. Kaya panawago ng pamilya ng biktima, panoorin po natin sa Kilos Pronto Crime Desk.
Hindi ka walang tulong pumatay sa'yo. At nagkakira, wala ka namang pagdadaanan. Hustisya. Ito ang pagsusumamo ng pamilyang naulila ng jeepney driver na si Lemen Aldiano, 56 anyos. Pasado alas 9 ng gabi noong ika-7 ng Pebrero taong kasalukuyan, pauwi na sana sina Lemen at kasamahan niyang negosyante na si Alvin Arsenio matapos manalo ng 3 milyong piso sa sabungan. Noy, lulan sila ng motorsiklo habang pinapagtas ang kalyeng ito sa barangay 175 Camarin, Caloocan. Tinambangan sila ng riding in tandem at hinold up. Palabas na sila tapos na yung sabong. Yung mga tao daw labasan na, nanghingi na ng balato. Tapos yung paalis na sila ganun, pauwi na dito. Ay, masaya nga sila nagkwentuhan. Manong, bigyan kita ng 30,000 mamaya. Balato mo. Pagdating dito sa may flying bay, pag-akyat lang, medyo, medyo may siyang asawa ko, napansin na may motor na ang bilis talaga ng takbo. Di yung Alvin naghuminto, napahinto siya. Biglang hablot sa bag. Tapos yung bag, ayaw talaga bitawan ni Alvin, ganun talaga siya. Tapos yung nakabackray daw, biglang bunot ng 45, nakita ng asawa ko yun. Ang binaril kay Alvin. Bumulagta si Alvin sa kalsada. Nagawa naman makatakbo ni Lemen palayo sa gunman. Nakahingi siya ng saklolo sa asawa at naidala sa ospital. Biglang dumating yung asawa ko, duguan na, tsaka may tama na siya. Ang sinabi lang sa akin, madalhin mo ako sa hospital, sa doktor, kasi may tama ako. Sabi ko naman, ano ba nangyari? Sabi niya, kami, hinold up. Yung si Alvin, andoon patay na. Pero kalaunay, binawian na rin ng buhay si Lemen. Man lang ganang nangyari sa'yo. Para wala kayong pera. Mama ka pa. Nangyaring pamamaril sa tapat mismo ng bahay ng kapitan ng Barangay 175. Ang problema, sira naman ang CCTV ni Kap kaya hindi madokumento ang pamamaril. Tumaging magbigay ng pahayag ang pamilya ni Alvin sa takot. Kasulukuyan pa rin inimbestiga ng Caloocan City Police Station ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Sa mga gumawa nito, wala naman silang puso. Sana man lang kung kunin nilang pera, hindi naman pati buhay ng tao. Okay, dito po sa Kilos Pronto, hangad namin na mabigyan po ng hustisya ito pong pamilya ho ng biktima. Kung mga taga-Camarin ho, kung kayo po ay meron pong alam kung sino pong may kagagawa nito ng krimen nito, abay pagbigay ho niyo sa malapit pong himpilan ng pulisya, kundi naman dito po sa Kilos Pronto, gusto natin masolve kagad ito kung sino pong mga tumambang sa kanila. Well, ulitin natin, Lex, no? Itong programa ng Kilos Pronto, talaga hong pinipresenta ho namin yung mga storya. Kung minsan itong mga storya, hindi na ho pinapansin sa mga, ito ho, laman ng balita, sa mga prime time. Kami na ho yung gumagawa ng paraan to reach out saan mang probinsya, saan man sa syudad natin dito sa Metro Manila. Pagdating sa mga ganyang krimen, ang sabi nga ni Alex kanina, ay maresolba, masolusyonan at mahuli yung mga salarin. Yun lang ho kasimple. Hindi ho namin kinakalakal yung krimen dito, bagkos pinapalabas ho namin para magkaroon ho ng solusyon. Tulong lang ako kami. Tumutulong kami. Okay, samantala, dito tayo ngayon po sa ating pong Kilos Pronto OFW. Narito po ngayon po sa studio sina Aurea Manzon, si Fernando Monderin at maging si Reynaldo Monderin Ico. Lumapit po sila sa Kilos Pronto at humingi po ng tulong na mapauwi ho sa madaling panahon sa Pilipinas sa kanila pong kamag-anak na nasa Riyadh, Saudi Arabia. Ito pong si Noemi Monderin, 26 anyos at isa pong domestic helper po doon. Si Noemi, 3 buwan na raw hong hindi pinapasahod po doon.
Reklamo pa ni Noemi, kahit may sakit daw siya, ay pinipilit po siyang magtrabaho. Kapag tumanggi naman siya, ayun, binubugbog at hindi po siya pinapakain po ng kanya pong Arabong amo. At pakinggan po natin ang mga panawagan po ng kanya pong mga kaanak ngayon. Magandang gabi po sa inyo. Okay, ano bang nangyari sa inyong kapatid? Paano niyo nalaman ang kanyang sinapit po doon sa Riyadh, Saudi Arabia? Tumawag po siya sa amin na humihingi po siya ng tulong sa amin na kung pwede gumawa kayo ng paraan dyan, makauwi po ako dyan ate kasi nangihina na ako at hindi ko kayang magtrabaho, sabi po niya. At pinipilit pa ho akong magtrabaho dito, sabi po niya, sir. Kasi po nung dati, pagpunta po niya doon, 3 po sila. 3 silang mga DH Katulong, doon. opo. Ngayon po, mag-isa na po siya, ilang buwan na po siyang mag-isa po. Siya po yung anak ng amo niya, Naku, may ang baby dami pa pala. po siya. Oo. Kapapanganak lang nung amo niyang babae nung July po. Tapos, So mag-isa siya? All Opo, around siya sir. doon? All around? Opo, sir. Oo. May nakukuha naman po silang kasama niya, kaya lang po hindi nakakatiis, umaalis din po kaagad. Okay, sa ngayon, sana si Noemi ngayon, nananatili pa rin ba siya sa bahay ng kanyang amo? Opo, sir. Kasi yung kasama niyang katulong sa kapitbahay po niya, tinulungan po siya na ipa-check up po sa hospital. Oo. Kasi hindi niya na po talaga kaya, hinang-hina na po siya. Kaya pumunta po doon sa kanya yung katulong na kapitbahay po niya at siya po yung nagpunta sa hospital po. Oo. Ngayon po, yung amo niyang babae, pinilit po siyang pinauwi sa bahay, inuwi po siya doon. Oo. Tapos ngayon po, pinagkatrabaho na naman po siya ngayon. Tay, kayo ho, Tay, ano bang kapag mga ganito ho, ang inyo pong panawagan ngayon po ay makauwi ho siya. Makauwi talaga. na po siya, sir. Kasi gusto na namin siyang para mahirap naman yung kalagayan niya doon. Gusto na namin siyang pauwiin. Oo. Dito sa Dahil lang punot dulo ho ng kanya pong pag-abroad ho, ay talagang gusto ho makatulong ho sa inyo, makatulong di po ba? sa pamilya namin, Oo. sir. Mga ilang taon na ho siya doon bilang OFW? Isang taon na po nung 14. Oo. 11 po kasi nang pumunta. Last year. Oh, nung 14 ang start niya magtrabaho. Okay, yung Last tungkol ho sa kanyang sahod, siya po ba'y tuloy-tuloy pa ho papadala ng pera ho sa inyo? Ngayon po, 3 buwan na pong hindi nagpadala. So isa rin po yan sa kanya pong nirereklamo. Nadidili Bukod po sa yung binubugbog siya ng kanyang Arabong amo, ay yung pasahod rin, hindi rin naibibigay ng O, 3 buwan saktong na- 3 buwan na swelduhan. po, sir. 3 buwan ang hindi pa naibibigay. Opo, Tapos sir. may pera po siya na nakatago, hiniram po daw ng amo niyang babae, sir. Grabe naman yun. Okay, pakinggan natin ito. Meron pala tayong video mula ho kay Noemi. Pakinggan ho natin, mga kaibigan. Ako po si Noemi Mondirin. Nananawagan po ako na gusto ko pong umuwi kasi po kahit po may sakit ako, pinagtatrabaho ako ng amo ko. Minsan po pinipilit po nila akong bumangon magtrabaho. Hindi po ako bumangon kasi hindi ko po kaya kasi nanghihina po yung katawan ko. Pinitsakan po ako nung amo kong lalaki. Yan pong pahayag ko ni Noemi at nakapagpadala ho siya ng video dito po sa kanilang kaanak. Alam ko ho, Tay, kapatid niya, at ganun, talaga, masakit. Ang gusto ho natin, makatulong sa inyo, pero ganito nga nangyayari po, yung kanyang kalidad ng kanyang trabaho doon, pinapahirapan pa siya ng Arabong amo niya doon. Okay. Siguro nasa linya ngayon po ang POEA at hingi ko tayo ng tulong para makauwi kagad itong si Noemi. Nasa linya ho si Director Robert Larga. Siya po ang nasa Licensing and Regulation Division po ng POEA. Sir Robert, Director, magandang gabi ho. Si Alex Santos po to sa Kilos Pronto. Kasama ko po si Ben Tulfo. Good evening, sir. Yes. Good evening, Alex. Opo. Magandang gabi sa inyo lahat yan. Okay, Director, ano po pwede ho natin maitutulong ho dito sa pamilya na sila ho ay may panawagan o kailangan ho makauwi itong si Noemi? Dahil nga ho, mukhang hindi maganda ho yung kanya pong working status ho doon. Mukhang binubugbog siya ng kanyang amo. At the same time, sweldo ho niya, mukhang hindi talaga ho binibigay. Okay. Kailan pa ho si Noemi doon? Mag-1 year na po. Okay, sige ha. So palagay ko po, meron pong ahensya ito na nagpadala sa kanya Yes. dyan sa Saudi Arabia. Ang gagawin po natin ay padadalan po natin ng notice yung ating pong ahensya na nagpadala kay Noemi. Opo. At i-direct po natin sila na makipag-coordinate na po sa kanilang foreign recruitment agency at Yes. employer
na mapauwi na po yung si Noemi. So, sa ganito pong paraan, yung notice po natin ay binibigyan natin sila ng 15 days para makauwi. No? Although yung 15 days minsan medyo na-extend kasi ang sa Saudi Arabia po kasi kailangan natin ng exit visa rin para makalabas. No? At magagawa yon kung mag-cooperate po yung Foreign Placement Agency at choosing employer. So ang agaran pong gagawin natin ay padadalan po natin ng notice and if necessary, isasama na po namin yung recruitment agency na nagpadala sa kanila at para makausap namin sila at bigyan namin sila ng direktiba na gawin nila ang lahat ng kanilang magagawa para mapauwi sa lalong madaling panahon yung ating OFW. Alam naman ho namin, Director, ang POA ho, hindi ho talaga ho, meron ho talaga pong resulta kapag kami po'y humihiling po sa inyo ng tulong para ho mapauwi ho natin itong OFW po si Noemi ho. Opo. Kunin lang po siguro yung complete name ni ni Noemi. We'll do that, sir. At siguro, sasamahan namin ng team, ng Kilos Pronto team, dyan po sa inyo pong tanggapan, para ma-meet nyo rin po ito pong kaanak ko niya. Sige po. Mas maganda po yung ganon para makuna na rin po namin ng pahayag yung kanyang mga kamag-anak at yun po yung gagawin natin para sa pagdirekta sa ating ahensya na mapauwi yung kanilang kamag-anak. Opo. Directors, thank you so much po at magandang gabi ho sa inyo. Salamat Walang naman, Alex. Okay, thank you, sir. Okay, so ganun na lang po, sasamahan namin ng Kilos Pronto team at para madali yan. Kaya-kaya ng POA yan. Maraming salamat Kaya po, manalig sir. kayo. Maraming At konting dasal rin. Okay. Thank you so much. Maraming salamat po, sir. Sige. Diyan lang. Okay, dyan lang muna kayo. Okay, diretso na tayo, Lex, dito sa sinasabi ho nating salaho ng issue ngayong gabi ho. Kaninang umaga, at tapos yung hearing sa Senado, eto hong tanong, sa tingin nyo, si Wally Sombero ay nanuhol o fixer? Yan, dalawang bagay lang ho yan kasi hindi naman ho siya pwedeng maging extortionist kasi yung extortionist talagang iba ho yung term. Kanina ho sa kung kayo ho'y talagang nanonood, tumutok ho, sa isyong dalawang bagay lang ho yung babantayan. Yung panunuhol ho kasi, nagbabribe ho yung fixer, taga-ayos lang. Pero matindi kasi, Lex, pag sinabing nanuhol ka, briber ka, may element na ng corruption doon. Corrupting a public official. Hindi naman inaamin itong si Wally na siya'y nanuhol, bagkos siya'y parang inayos niya lang. Ngayon, pag sinabi mong inayos, parang medyo ang dating, whatever you call, consultant ka, under the guise dun sa ginagawa mong trabaho. Pero para sa akin, Lex, dalawang bagay lang dito Kung hindi ka nanuhol, fixer ka. Ngayon, kung fixer ka, pareho rin naman. Inaayos mo yung isang bagay na kung saan, nalagay sa alanganin yung principal mo na sinasabi mong hindi mo kilala. Hindi mo nakikita sa harapan. Pero yung mga representante ng principal, kasama niya kanina na medyo hindi magkatugma-tugma yung mga sinasabi. Mga bossing, kung nanonood lang ho kayo, importante, subaybayan nyo ho yung mga issue. Kapareho ho nito. Ikaw talagang mula. Isipin natin si Wally Sombero po, dati po siyang pulis. Ngayon po, retired na po siya, so wala na ho siya sa gobyerno. So ibig sabihin, ang katayuan po niya ngayon, isa po siyang pribadong individual. Pero hindi ho natin matiyak kung bakit siya na nakita doon sa CCTV na dala-dala hong pera at naiabot ho doon sa dalawa pong commissioner po ng Bureau of Immigration. So doon pa lamang ho, magtataka ho tayo kung ano ba talagang role ho niya doon po sa eksenang yun. Di ba? Pinakikita niya naman kanina, Lex, na siya kung titingnan mo, in the know kung pag-uusapan niya mga gaming or anything sa online. Maalam siya. Lahat para sabihin na natin parang good yung ginagawa mo at gusto niya sabihin at gusto niya makatulong sa bansa when it comes to yung sinasabing revenues coming in through yung online. Pero that's your cover. Para sa akin lang kasi, kung hindi ka fixer, ikay briber, ikay nanunuhol para doon sa principal mo, you're corrupting public officials. Ito namang dalawang tonggak na putok sa buho na commissioner na wala na, parang lumalabas, kayo yung beneficiaryo or talagang, kasi hinahanap natin dito, sino nag-extort
siling nanuhol. Yun. Dalawang bagay lang. Wala namang umaamin pa. Walang umaamin. Sa ngayon. Okay, magpadalaw pa rin mo kayo ng inyo po mga salubin ha. Babasahin po natin yan mamaya. Okay, diretso na ho tayo rito mga boss. Ito ho yung segment ho na kung saan bantayan nyo lang ho yung mga karamdaman ho ng ilan ho sa atin na nagbigay ho sa kanila ng sinasabing pag-asa. Kanilang mga istorya, makakuha ho kayo at makakapulot ho kayo ng aral doon. At hindi lang ho dyan kaalaman na kaya lang ho importante patingin ho kayo sa doktor para makita ho talagang inyong diagnosis ng sa ganun, pwede ho kayong mag-medicine at the same time maintenance ho sa pamamagitan ho ng herbal supplement na hindi ho medisina. Panoorin ho. Bumagsak ako doon sa medical. In-x-ray ako Nalaman ko doon na mataas ang aking blood sugar. Mabot ng 400. Ayun nga, nagkaroon ako ng spot. Hirap ako talaga sa pagtulog na gawa nandito sa lungs ko. Yung sa kidney ko. Tapos, nagpa-check up ako ulit. Yun nga, high creatinine daw tawagin. Pumunta ko ng ospital ulit doon. Operahan na ako. Mataas ang sugar ko. Dumating naman yung doktor ko talagang tumingin sa akin na kinuha ko ng blood sugar. Tinigil niya. Tapos yung paa ko nagkaroon na ng mamaga-maga na, nag-umpisa na. Itong bayaw ko, yung kanyang pamangkin, nagkasakit sa atay. Herbal na king herbal yun. Yun ang nakatulong sa kanya. Sabi ko, subukan mo kaya ito. Ganyan, no? Buhat nung ininom ko yun, mga ilang lang. Mga 1 linggo lang na inuman. Nakita ng misis ko na. Hindi na namaga, sabi niya. Hindi na namaga niya. Tinamon niya, para ka lang niya nagdahilan. Ininom yun. Naalis yung sakit ng tiyan. Saka kami laboratory. Bagsak lahat yan, bagsak. Yung sa blood sugar ko, bumagsak rin. Abot ng 70, tapos naging 100. 100 plus lang, ganyan. Hindi na tumataas yun. Nakakatulong din yung pag-inom ko doon sa high blood ko. Gumaling na yung sa baga ko, hindi na bumalik. Nagpa-x-ray ko ulit. Wala, clear. Bumaba ang creatinine ko. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto mga ka-KP. Dito tayo sa Kilos Pronto Promdi. Aksyonan ho natin ang reklamo ng mga residente ho hinggil sa kalsadang nakakaperwisyo na raw sa kanila. Ang detalye na sumbong, panoorin po natin. Malubak, malikabok, at pahirap sa mga residente ang isang kalsada sa San Mateo, Rizal. Ang kalsadang ito tila nakalimutan na raw solusyonan ng lokal na pamahalaan. Nahihirapan po kami, lalo na ho yung mga bata pagkapapasok paakyat po dito. Pagkaganyan ho minsan na maputik, di ko na lang ho pinapapasok yung mga bata kasi bago dumating sa eskwela, puro putik na Ang kanilang problema hanggang ngayon, hindi pa rin daw mapaayos o masemento man lamang ang kanilang kalsada. Kung ilang taon na ho kami rito nakatira, ganun na to. Lalo na ho pagka yung umuulan siya, konting ulan lang po dito, bumabaha na rito. Dagdag pa ng mga residente. Matagal na rin ho kaming nagtitiis Nakakatakot din po kapag minsan dadaan ng truck, diba, lubak. Natatakot din kami kasi baka mamaya tumagilid yung truck o kaya mahulog yung bato, hindi natin masabi, baka tamaan yung mga bata. Kaya naman, ang sigaw nila, Kilos Prontong Solusyon. Nananawagan ho kami na sana po mapagawa na po yung kalsada namin para
sa kapakanan din po ng mga anak namin para po sila makapasok kahit na umuulan, hindi ho masayang yung pag-aaral nila. Nag-aalala din kami, baka pinapasok nga po namin na disgrasya naman, di lalo pong nakakatakot po yun. Kaya yun po ang panawagan namin, sana po magawa na po ito, mapasemento. Ilang po sanang kahilingan namin para naman po yung mga bata makakapasok po sila ng maayos na. Naku po, mukhang walang development talaga doon sa lugar na yan, ha? Sa San Mateo, Rizal. Sino ba mayor doon, ha? Na talaga naman to. Oy, yung palang lugar ho, yung street na yun, ha? Ang tawag pala doon ay patiis. Ha? Kaya sobrang tiis na ho ng mga kababayan ho natin dyan sa San Mateo, Rizal. Ano ba yan, Mayor? Di ka ba, Lex, parang sinasadya ata nila, pati mga kalye, talagang pinagtitiis nila, kalbaryo. Gawin nyo lang kayo kalbaryo. Kalbaryo. Diyos Mario, Nako. Sa mga nanungkulo na ho dyan, wala ba kayong ginawang para pagandahin ho ninyong kalye ho nyo dyan? Ito, nakausap po na kanina ho ng Kilos Pronto ang Municipal Administrator po ng Bayan po ng San Mateo na si Ricardo Gomez. At ito naman ho, nangako sila sa Kilos Pronto na tutugunan po nilang problemang ito. Paano? Narito po ang panahin po namin sa kanya. Sa mga taga-patis naman, ating mga constituents, ating mga mamamayan, kung kayo mag-aalala, yung problema yan ay pinag-aralan na. Si Mayor Diaz po and si Vice Mayor po Diaz also ay ipagtulungan naman, humingi ng tulong siyempre sa ating provincial government. They already included in the 2017 budget funds for the canal system of the Patis Road. So kami din naman, we are also allocating funds also to help in the project for the drainage system. And then the roads naman, yung mga nasirang kalye naman, this March, this summer before the rainy season, they will start repairing the roads. Ayun. Lex, ako kung titingnan mo, no? Alam niyo ho kasi, kung kayo ho'y mga nasa probinsya, munisipyo, saan mang lugar na kapag kayo narareklamo, talagang ilalantad ho namin yung problema. Huwag ho kayo mangangako kung hindi nyo kayang ipatupad. Ano? Kasi gusto nyo lang siguro, gusto nyo lumabas na para mga pogi. Ano? Pero Lex, para sa akin, marami ho talagang inireklamo ho rito, yung sa mga probinsya, yung sinasabi natin Kilos Pronto, Pramdi Edition. Yung Pramdi Edition, ibig sabihin sa malalayong probinsya outside Metro Manila. Kasi sila ho, hindi ho binibisita ng mga media. Hindi ho ginagawang balita. Hindi ho sila nalalagay sa laman ng balita. Ngayon sa prime time, kapareho nitong aming oras ni Alex, we have to take turns ni Alex na talagang i-accommodate yung mga pobreng kababayan natin sa malalayong probinsya doon sa kanilang mga hinaing at sumbong. Kaya nga ho, sumbungan ho ng bayan, sumbungan na ng bansa to. Kung kayo ho'y binabaliwala ng mga putok sa buhong mga politiko dyan, gobernador, congressman, mayor, kung sino mga talpulano, estas, hudas, barabas sa satanas, dito nyo ilapit. Hindi ho kami magkatubili ni Alex dito na talagang i-bring up yung topic na ho yan para nang sa gayon, pakilusin ho sila. Ayaw ho namin ng pangako. Marami ho nangangako. Tulad nung nasa Palawan. Palawan, hanggang ngayon, hindi pa rin, wala pa ho tayo naririnig sa Palawan. Ha? Kaya binabalikan ho namin yung lahat pong naging starring ho dito sa KP Promdi, siguraduhin ho ninyo na may action ho kayo. Ha? Itong si Ricardo Gomez, yung iyong pangako, siguradong matutupad yan. Ha? Sinasabi mo dito, by March 2017, meron ng pondo ang Rizal Provincial Government. Sana naman, maging totoo po yan. Ako naman, Lex, doon sa Palawan, kung sino yung kausap natin the last time ng Talpulano, ala pa kaming naririnig sa inyo kung kayo ho'y nasa Palawan at yung nirereklamo doon sa Dumangueña, sa Nara, Palawan. Makinig kayo. Yung perwisyong ginawa ninyo doon sa isinumbong sa amin ng akulang administrator, kung sino man yung PIO, oy, gobernador, sino to? Alvarez, makinig ka. Baka naman tuloy-tuloy yung mga laging-laging mo dyan na hindi na tama. Nakakasira ka ng kalsada at marami pang mga sinasabi nakakaabot sa amin. Kami naman ginagamit naming programa ito para gisingin yung mga tao sa lugar na para ito ho yung sumbungan na kami ho'y makikinig pero ala ho tayo naririnig pa rin doon kay Governor Alvarez ng Palawan. Gising ka ba, Governor? Naku, Mario Jose. Ulit-ulitin ho namin yun yan, ha? Ulit-ulitin ho natin yan. Okay, dako naman tayo dito. Dito na direct, no? Sa mga mahilig hong kumain po ng mga American at Mexican food tulad po ng burger at burrito. Merong sumisikat po na resto po dyan sa Mandaluyong.
Sa presyo pa lamang po, matatakam ka na dahil swak na swak po sa inyo pong budget. Panuorin po natin. Life begins at 40, sabi nga nila. Isa sa mga naniniwala dito, si Diana Luna, na ipinursige ang pangarap niyang makapagtayo ng isang restaurant sa edad na 48. Nag-umpisa kami dati, ang tindahan lang namin, talagang tindahan lang. Nagtinda lang ako ng mga clubhouse sandwich, macaroni spaghetti. Tapos medyo naghigpit ang mga school, hindi na nagpalabas. Medyo naglaylo na kami. After ng 5 years, nag-suggest sila sa akin na mag-open ako uli. 2 taon at 4 na buwan na ngayon ang Garahe Burger and Burrito. Karamihan sa kanilang customer, millennials. Nung tinayo namin yung garahe, ano pa lang ako, 48. Ito talagang garahe namin. Tapos ang ng pagkain namin, American-Mexican. Sa unang tingin, akalain mong mamahalin ang kanilang mga pagkain dahil ang presyo naka-dollar sign. Pero don't worry, pampukaw lamang daw yan. Dahil mabibili pa rin ang kanilang mga pagkain sa presyong swak sa budget nyo. Ang best seller namin sa burger is bacon mushroom burger. Ang pangalawang best seller namin sa burger is egg mushroom burger. Paggagawa namin ng patties, bago namin i-serve siya, yung patties talaga namin, baga sa fresh talaga siya. Pinirito mo na siya, niluto mo na siya. Mas maganda kasi siya, mas tender yung beef niya kaysa sa frozen na siya. Pinakamabili itong beef burrito. Ang best seller namin sa pasta is fettuccine. Meron kaming 3 klase ng shake. Ang best seller namin is chocolate shake. Sumunod ang strawberry shake. At saka itong vanilla milkshake. Late bloomer man para sa ilan si Diana. Para sa kanya, ang pangarap walang deadline. Basta ang susi. Number 1 yung dasal. Tapos pangalawa, yung matyaga ka talaga. At saka yung totoo, yung dapat yung sa pagkain, dapat hindi mo siya dadayain. Yung talagang mo na talagang masarap siya. Alam mo, Lex, ako naniniwala sa bawat pangarap may pag-asa tulad ng kanina. Wala naman deadline yung sinasabing pangarap or tama siya. Alam naman kasi sa buhay, ang bawat pangarap, kinakailangan pag-asa. May pag-asa ka, may pangarap ka. Ito naman mga tao may karamdaman, Lex, kuminsan kapag sila nakakaramdam na ng kung ano-ano, nawawala na agad sila ng pag-asa. Low moral ka agad. Low moral. Talagang lalo-lalo na kapag kayo may mga diabetes and high blood. Kapag naranasan nyo yung medyo matindi dyan, kuminsan nawawalan ka na ng parang tingin mo, tapos na. Pero wag ho kayo magatubiling, ito ho, panoorin ho mga segments namin na bibigyan ng pag-asa. Ito ho, example. Naranasan ko na lang po yung July 7, hindi po ako nakakalakad, sumakit po yung mga binti ko po, tapos pati yung likod ko sumakit din po. Kaya nung gabi na yon, hindi ko na makayanan, kaya tumakbo ako ng hospital. Pinunan pa ako ng sugar, nalaman nila na umabot ito ng 460. Binigyan po ako nila ng insulin para bumaba yung sugar ko. Then maraming gamot ang ibinibigay sa akin. Pag mataas po ang sugar ko, ang maramdaman ko po ay parang nanghihina po ako. May lumapit sa akin, nagbigay ng isang King's Herbal upang
akin pong inumin. Nung naranasan ko po na uminom ko na isang buwan ng King's Herbal, bumaba po yung sugar ko. Pati blood pressure ko po ay medyo bumaba na rin. At saka nagluluha po yung mga mata ko, tumabingi po yung bibig ko dahil epekto siguro ito sa mataas na blood sugar. Nung nakainom po ako ng King's Herbal, mga wala pang 1 month po nung pag-inom ko, nawala yung pagkatabingin sa mata ko at sa bibig ko, luminaw ang paningin ko. Nakapag-drive na po ako ng sasakyan kahit po walang salamin. Nakakilos na po ako ng maayos. Nakapagbasa na po ako ng cellphone na hindi po gumagamit ng salamin. Okay, bukas Biyernes, di ba? Antabayanan niyo po yung mga update po namin, ha. Meron po kami mga nakilos prontong aksyon po, ha. Kaya antabayanan niyo po yung mga reklamo na ipinarating sa amin, meron tayong mga solusyon po dyan. Sinisiguro ho namin, lahat ho ng mga nakilos pronto ho, ano, at the end of the week, sisikapin ho namin, ibalik ho yung kung ano ho yung na-accomplish namin dito. Ano? Kasi hindi lang ho yung kilos pronto na pinakikilos natin pronto rito. Yung iba naman talagang pasaway, hinahambalos ho namin, hindi kami nagkatubili. Yung iba naman nakikipagsubukan na kung minsan nakala mo makakalusot, tulad nung kahapon na parang nilabas ko ng sinturon ko, nagdadahilan eh. Pag kayo ho'y kinausap namin, matino ho kaming kausap. Wag lang ho kami parang pinabibilog, pinaiikot, sinutsubibo. Kayo mahihilo, hindi kami. Tama ba, Lex? Pero kung kayo na meron hong aksyong ginawa, yan! Nasa honor roll kayo dito sa amin. Exactamundo! Diba? Yun naman gusto natin dito para gumanda ho ating pong bansa. Yan. Ayos! Mabait ka talaga, Lex. Siyempre, ako naman. Ikaw good. Ikaw good. Ako yung medyo hindi naman ako bad. No, hindi naman. Ako lang yung medyo barubal. Yan ang isang oras na mabilis ang pag-aksyon sa inyong mga reklamo at sumbong. Ako si Ben Tulfo. Ako naman po si Alex Santos. Hanggang bukas mga ka-KP, huwag kayo mawawala. Biyernes, weekend na. Dito pa rin po sa Pambansang Himpilan. Sama-sama po nating tiktikan at subaybayan ang bawat isyu kailangan po nating imbestigahan. Dahil higit sa sumbungan, investigahan at baltaan, dapat kilos pronto!